Okay, magandang araw sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig. Kamusta kayo? Sa ating mga kababayan abroad, from Luzon, Visayas, and Mindanao. Mabuhay po kayo and welcome sa ating Munting Tinig channel. Sa mga bago po lamang dito, kung sakali man na dumaan po ito sa inyong wall, ayan, you have an option to share, like, at saka subscribe. Maraming salamat po sa ngalan po ng ating 120,000 subscribers. You are very, very much welcome sa ating Munting Tinig channel. Ngayon, pag-usapan natin mga kamunting tinig, no, ang mga kalaban ng administration. Ang kalaban ni PBBM na hindi naman sila kinakalaban. So parang they create PBBM as their enemies, no? Na kung tutuusin, sa sobrang kabaitan ng ating mahal na presidente, iniinda na lang ang lahat ng mga paninira, no? Paninirang puri, no? Pagsira sa kanyang pagkatao, no? Discontented sa kanyang mga pulisiya bilang leader ng ating bansa. Kung maobserbahan po natin, mga kamunting tinig, yung kapalaran ni PBBM, bago pa man siya nakaupo sa kanyang posisyon ngayon bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, marami nang tumututol sapagkat syempre ina-associate nila si PBBM sa lahat ng mga accusations, no, mga gawa na wala naman pong mga basihan. Yung nangyari ngayon, no, sa administration ni PBBM ay kagagawan, no, ng mga talagang walang iniisip kundi yung palitan si PBBM sa lalong madaling panahon bilang Pangulo. Pero ang katotohanan, hindi po sila nagtagumpay. Yung nangyayari ngayon sa politics, biglang sumulpot itong si Amy Marcos, no? Ang kapatid ng ating mahal na presidente na hindi natin alam kung nagtatanga-tangahan ba o sadyang sinasadya na lang dahil wala na siyang option kundi yung mamangka sa dalawang panig, sa dalawang ilog. Pero ang napala ni Amy Marcos ngayon ay bad shot siya sa mga loyalista, bad shot din siya sa kampo ng mga Duterte na mga walang utang na loob. Ganun naman mga ugali ng mga DDS, right? Basta maipagtanggol lang nila si Rodrigo Duterte, si Sara Duterte, kahit ano pang laking tulong ni Amy Marcos, hindi po nila yan binibigyan ng halaga. Isa lang dito, pati yung KOJC, gumawa ng paraan para mamasamain ang ating mahal na presidente. Ma-remember ko pa noon, may mga anchor ng SMNI na naka-associate sa KOJC na mag-vigil daw sila, magbantay daw sila sa harap ng Malacanang, no? Pag hindi daw umalis si PBBM, kalad ka rin daw nila. Yun yung mga pronouncement, no, ng SMNI na may kinalaman po kay Kibuloy na tumatakbong senador. Here comes the Iglesia ni Cristo, nagiging vocal na sila ngayon. Dati, medyo medyo hesitant pa sila na lumabas, na ipakita na kumikiling sila sa mga Duterte. Pero, ayun, nung mga nakaraan, nagkaroon po ng pronouncement ang kanilang mga tagapagsalita tungkol po sa kung ano po ang kanilang sentimento kaugnay sa paghuli ng Interpol kay Rodrigo Duterte sa bisa ng arrest warrant na ipinalabas po ng International Criminal Court. At may mga grupo na galing sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, alam naman natin na walang malaking people support, pero dahil po sa kanilang galing sa pagmamanipula, may mga napapaniwala sila na walang kwenta ang administration na ito. No, na kung saan ay yan ay pinangunahan ng mga maisog team, na yung mga maisog na team na yan ay talagang ginawa nilang leader-leader si Vic Rodriguez na dating pinagkatiwalaan ng ating mahal na presidente. Ngayon, nag-aalboruto at kinakampanya na nila ngayon si Vic Rodriguez na gamit ang matandang Duterte, specifically si Rodrigo Roa Duterte. So yun yung situation. Pero nakikita po natin na kung sa pamamagitan ng pag-aanalisa, mga kamunting tinig, at sa lahat po ng mga nanonood, ang nangyayari ngayon sa mga kalaban ni PBBM, parang checkmate sila palagi
sa kanilang mga galaw. Dahil po sa alam na ni PBBM kung ano yung kanilang galaw, they are already being observed, no? Hindi nila kayang umatake ng pabigla-bigla kasi kahit mag-strategize pa sila, bistado na sila ng gobyerno. Bistado na sila ng mga sumusuporta sa ating mahal na presidente. Ito yung beauty kasi no? Yung magtraidor ka na hindi mo pinag-iisipan, ayun, lahat ng ginagawa nila sa ating mahal na presidente na katraidoran, bistado. Kahit po kapatid ni PBBM, tingnan mo, hindi na minensyon ni PBBM. Sino ba naman ang magme-mention sa kanya palagi? Talagang imagine, ginagawa ni Amy Marcos, pamumukaing masama yung administration ng kanyang kapatid. Samantalang, itong kinikilingan niya ang nagdala ng gubot, no? Nagdala ng salot. Kung hindi dahil sa mga Duterte, tahimik po ang bansa natin. Kung hindi lang sa ganid sa kapangyarihan, itong mga Duterte na to, no, hindi po nila kinikilingan, dapat itong mga gawain ng mga social media influencers na walang ibang ginawa kundi yung ipahamak ang imahe ng Pilipinas. Katulad niyan, si Sara Duterte, dikit kay Maharlika, na alam naman natin kung ano po ang trabaho ni Claire Eden Contreras. Klaro po that she is really discontented and frustrated dahil hindi nila nakuha kung ano yung gusto nilang kunin sa panahon na talagang malapit pa sila sa administration. So ngayon, wag nating hayaan na magtagumpay itong mga tao na ito. Dahil kawawa po ang Pilipinas kapag magtagumpay sila sa paninira nila sa presidente, sa first lady, at saka sa gobyerno in general. Mabuti na nga lang yung mga naitalaga ni PBBM, lalong-lalo na po na may kilalaman po sa national security po natin, matibay. Katulad niyan, we have a very competent Department of National Defense Secretary. Meron tayong magagaling na mga Department of Interior and Local Government Secretary, Department of Justice, na talagang barado sila palagi. And kudos sa National Bureau of Investigation dahil kahit papano may mga paparusahan ng mga social media influencers na nagpapakalat ng kasinungalingan, nagpapakalat ng fake news against the government para maniwala yung taong bayan sa kanila na walang ginawa itong administrations na ito. Tandaan po natin na ang Marcos administration ay talagang nagbigay sa atin ng tamang perspektibo na kahit hindi po perpekto ang gobyerno, kung mayroon tayong mga matitibay, matatatag, malakas no, ang paninindigan na mga cabinet officials, katuwang ng ating mahal na presidente, babangon at babangon talaga lalo ang ating bansa. Ang laki po ng kaibahan. Can you just imagine that? Yung collections ng gobyerno ngayon, 4-point-something billion. 2024. Can you imagine that pinakamalaki na koleksyon no, ng ating bansa is 4-point-something billion pesos. At trillion, not billion, kundi trillion. So yan ay papatunay na itong gobyerno na ito, less corruption. Ang naniniwala lang naman na corrupt itong gobyerno na ito, yung mga gustong maupo. Yung mga nagagaling-galingan, yun pala, gustong maghari-harian. Guys, diba, bulag na lang kayo kung hindi nyo nakikita ang suporta ng taong bayan sa Marcos administration. Bawat lugar na pinupuntahan nila, dinadagsa ng tao. Bumabaha ng pula. Samantala, yung mga kababayan natin abroad, lalong-lalo na sa Europa, no, nagpapahiya-hiya sila doon. Ang ginagawa nila doon, nag-iiskandalo. Pilit na winawasak ang imahe ng presidente at ng Pilipinas. Mantakin mo, batuhin nila ng itlog, lagyan nila ng sungay, ang poster ni PBBM, tapos karamihan pa dyan sa mga kababayan po natin na gumagawa, mga matatanda na. Mga matatanda na hindi ka respeto. Sa bagay, paano mo ba naman sila respetuhin? Imana sila kay Rodrigo Duterte. Sinisisi ninyo ang gobyerno.
Hindi naman po ang gobyerno nagpakulong kay Rodrigo Duterte sa ICC. Hindi naman po gobyerno ng Pilipinas ang nagreklamo kay Rodrigo Duterte, no? Sa International Criminal Court. Yan po ay sa bisa ng matibay, no, na determination ng mga abogado, ng mga biktima, at syempre, ni Senator Trillanes at kasamahan niya sa Magdalo Group at other cause-oriented group na tumulong sa pamilya ng biktima ng war on drugs ni Rodrigo Roa Duterteng Peke. Tapos, magagalit kayo sa presidente. Ngayon, ito ang masaya. Lahat na lang ng strategy, inubos na ng mga DDS. Lahat na lang ng petsa ng kalendaryo, pati buwan ng kalendaryo, inubos na ng mga Duterte yan para lamang po mamasamain ang imahe. Halos araw-arawin nilang ibalarura ang pagkatao ng presidente, ipahiya, mag-rally sa iba't ibang panig ng mundo, nakakarampot lang naman ang kanilang people's support. So walang nangyari. Kahit na magtaya pa sila, magtanim pa sila ng takot, no? Ng galit, ng puot, ng inis sa puso ng Pilipino, wala silang wala silang mahikayat. Maliban lang doon sa mga matagal nang nag-ugat na ng katangahan at ng kabubuhan. So yun, sa mga kampo kasi ng mga Duterte, wala yung essence ng pagkakaisa, pagkakaunawaan, respeto at pagmamahal. Wala sa kanila yon. Ang importante lang sa kanila, maibalik lang nila si Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Kasi gusto ng mga DDS magkaroon ng gubot, magkaroon ng gulo, para may reason silang batikusin ang gobyerno. Ganon sila eh. Kasi, pag hindi sila mag-rally, wala silang pondo. Alam naman natin, public knowledge po yan, na talagang may pumupondo sa kanila. At kaya lang itong masaklap. Napagalataan ko na nung halimbawa, ganito, nung lumating na si Rodrigo Duterte sa ICC, nakailang rally na ng mga maisog at ng mga Duterte supporters na walang tao-tao. Kasi alam mo kung bakit? Wala na yung matanda eh. No? Wala na yung matanda, kaya wala na pong pupunta sa kanila mga gathering. Tapos, ito namang mga feeling magaling, feeling nag-uunahan sila sa kampo ni Sara Duterte ngayon, dumikit. But to be honest, no, we can feel na mayroong animosity, mayroong jealousy sa hanay ng kanilang mga grupo. Masisira din yan ulit, mag-aaway-away yan. No? Yan yung samahan na binuo, no, dahil sa indirect na inggitan. Sila-sila lang yan, mag-aaway yan, mga kampo ni Roque. Si Roque nga, wala nang halaga sa kampo ng mga Duterte. Si Roque lang pumipilit ng sarili niya eh. Hindi naman, alam nyo mga Duterte they had supporters, akala nyo nakatulong si Harry Roque sa imahe ni Rodrigo Duterte at saka ni Sara? Hindi. Even do ang pagdikit ni Vic Rodriguez sa mga Duterte, hindi po nakakatulong. Ang pagdikit ni Glenn Chong, ni Maharlika at mga peke na mga vloggers na mga sinungaling, hindi po nakakatulong sa mga Duterte, lalong binaon ang pangalang Duterte sa kasaysayan ng politika na nanggugulo. 'Di ba? Kilala na ang mga Duterte sa pagiging bastos. How much more pa kaya yung mga supporter ng mga Duterte? Kilalang-kilala sila sa pagiging palaaway. Kilalang-kilala sila sa pagiging fake news maker. Kilalang-kilala sila sa hindi pagtalima at pag-unawa sa kung ano ang tunay na kahulugan ng freedom of expression. Dahil, okay, sige, nabasa na nila yung freedom of expression, pero hindi nila naiintindihan that freedom anchored a lot of responsibility. Kaya, kahit anong gawin ng mga Duterte supporter na nagpakilalang mga opposition sila, wala pa rin nangyayari dahil hindi talaga kinakagat ng majority of the Filipino people. Kaya kahit anong plano nila, kahit na maglabas pa sila, kaya nga doon sila sa labas ng bansa, marami silang mga mauuto doon eh. Kawawa na lang yung mga matatanda na mantakin mo doon sa maisog rally sa United Kingdom. Hala, binato nila ng binato ang poster ni PBBM, nilagyan na ng sungay. Samantalang si PBBM hindi nagmumura.
Si PBBM hindi binastos ang Diyos. Si PBBM hindi pinapasilence ang kanilang mga kritik. Si PBBM hindi po pinuputang ina ang mga leader ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Hindi. Kaya takot si Rodrigo Duterte, no, nalitisin siya sa mga puti. Ito mga DDS naman, nagpapakatanga at nagpapakabobo. Wala silang ibang ginawa kundi ganito, awayin ng uwayin ang presidente. Magawa ng mga edited pictures, edited videos, para palabasing masama ang presidente. So ano ang nangyari ngayon? Lagapak si Rodrigo Duterte. Si PBBM ngayon, umaangat ang trust rating. Umaangat ang kumpiyansa ng mga Pilipino. Dahil sa kabila ng ganon, pinapatupad lang po ng ating mahal na presidente at ng gobyerno kung ano ang naaayon sa batas. Bakit? Mas matalino pa ba kayo kay PBBM? Mas matalino pa ba kayo sa mga nakapaligid kay PBBM? Wala kayo sa kalingkingan ng mga taong nilagay ni PBBM sa pwesto para tulungan siyang iangat ang ekonomiya ng bansa at ang ating foreign relations. So pasensya na lang kayo mga Duterte Dehad supporters. Dahil kahit nandyan pa si Amy Marcos sa inyo, ayun, wala pa rin. Kaya nga good news, good thing yung sinabi, yung hindi pagbanggit ni PBBM kay Amy Marcos kasi tama na eh. Anyway, kayang-kaya naman ni Amy Mangampanya. Huwag lang siyang karmahin sa mga pinaggagawa niya sa kapatid niya. Kasi baka hindi talaga siya mananalo talaga. Wala namang bubuto sa kanya eh, na mga Duterte supporter. Sinusumpa kaya si Amy ng mga DDS. Galit din ang mga loyalista sa mga kay Amy Marcos. So ito lang ang masasabi ko. Dahil po sa kayabangan ng mga DDS, dahil po sa pagiging garapal at madumi na laro nila sa politika, ang naaapektuhan, walang iba kundi yung matandang Duterte. Actually nga, sa kampo ng mga Duterte, kung ako lang ang makiramdam, mayroong pong masaya sa sinapit ni Rodrigo Duterte dahil may reason silang gawing rason yon ang pagkakulong ni Rodrigo Duterte para magdrama, mag-iinarte, 'di ba? At magsalita na walang kabuluhan sa entablado, masira lamang ang gobyerno at ang pangulo sa pamamagitan ng pagpapalabas nila na kawawang-kawawa ang sitwasyon ni Rodrigo Duterte. Anong kawawa? Natutulog siya, di aircon siya. May refrigerator siya. 'Di ba? May gym siya doon. Parang hotel ang kinalagyan niya, tapos kawawa. How about yung mga pamilya ng biktima? Yung mga naiwan na naghikahos dahil yung kanilang breadwinner namatay dahil sa walang kwentang war on drugs ni Rodrigo Duterte. Dahil suspect ka pa lang, patay ka na. During the time of Duterte administration's war on drugs. Suspect ka pa lang, tigok ka na. So wala kang kamalay-malay. Kinabukasan, di ka na magising. Suspect ka pa lang, patay ka na kaagad. Dahil walang due process. So, ang mga kalaban ni PBBM ngayon, alangan na. Nag-aalinlangan na. Hindi na nila alam kung ano yung gagawin nila. Wala naman silang support sa Armed Forces of the Philippines. No? Kaya yung mga kalaban ni PBBM ngayon na pumapanig kay Sara at saka kay Rodrigo Duterte, hindi na nila alam ngayon kung anong diskarte pang gagawin nila para mapabagsak nila yung administration. Kahit bilyon-bilyon pa yung pondo na ibigay ninyo para lang sirain ang gobyerno, you will not become successful. Why? Because this administration is being guarded by millions of the Filipinos who have straight mind, enlightened that we need to support the administration no matter what might happen. Okay? So sa lahat po ng ating mga taga-subaybay from Luzon, Visayas, and Mindanao, yan po yung mga sasabi ko na maraming salamat dahil ayon, binuhos na ng mga kampo ng mga Dutertes ang kanilang strategy, mapasama lang ang presidente, walang nangyari. Blessing in disguise din dahil hindi kayo tumigil sa kasira sa gobyerno. Ang ending, si Rodrigo Duterte ngayon ay nakakulong sa International Criminal Court. Kasi, kung pinagandaan sana ni Digong yan,
kumpiyansa naman ang matanda dahil, ayun, no? Marami daw siyang kaalyado. Mahal daw siya ng taong bayan. O nasaan na ngayon ang si Rodrigo Duterte? Limot na ng taong bayan. Yun ang pinakamasaklap kasi kung gaano siya pinataas, ganun din siya pinababa ng mga taong sumusuporta sa kanya. Dahil, sino ba naman ang unang madiskumpiyado? Di yung sumuporta sa kanya. Yung nagmamahal sa kanya, yung nagtiwala sa kanya. O, yun ang nawalan ng tiwala, yun ang nawalan ng respeto at pagmamahal sa kanya. Kaya hindi na siya kilala ngayon dahil sa kagaspangan ng ugali niya sa politika. Hindi marunong maghintay. Gusto maging presidente yung anak. O, halos lahat na lang. Kung ayaw ng mga DDS, pati si Robin gusto nilang Pangulo. Pati si Pulong, si Baste, lahat-lahat na lang ng mga Duterte. Diyos ko, para sabihin ko sa inyo, walang kwenta ang mga Duterte pagdating sa national politics. Sa Davao nga, naging walang kwenta sila. Maraming mga diskontento sa Davao sa kanilang pamumuno. Kaya lang, sino bang lalaban sa mga Duterte sa Davao, di ba? Naunahan sila ng takot. Correct? Kasi mahilig sila magdrama. At, ayun, pahiya nila yung mga tao. Mali ang paggamit nila ng kamay na bakal ng kanilang gobyerno kasi tinitingnan nila sila yung hari, untouchable sila. Pero sa punto na ito, sa mga nangyayari, maraming salamat at naging matibay pa rin ang paniniwala ng mga Pilipino kay PBBM na kung suportahan lang natin, hindi malayong maabot natin lalo ang tugatog ng tagumpay and to realize to make this country great again. Pinaghirapan ng Marcos administration, aanihin to ng mga susunod na henerasyon. So maraming salamat. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Munting Tinig. Sa hindi pa po nakapag-share, like, at saka subscribe, mag-share na po kayo, mag-like na kayo, at saka mag-subscribe kayo. Maraming salamat po. And hanggang sa muli. Bye-bye.